Ipakita ang mukha ng Diyos sa ibang tao. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John, chapter 14, verses 7 to 14, and I read it for you. If you know me, you will know my Father also. From now on you do know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and we will be satisfied. Jesus said to him, Have I been with you all this time, Philip? You still do not know me. Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own, but the Father who dwells in me does his work. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. But if you do not, then believe me because of the works themselves. Very truly I tell you, the one who believes in me will also do the works that I do, and in fact will do greater works than these, because I am going to the Father. I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. If in my name you ask me for anything, I will do it. May kilala ka bang tao na umalis sa simbahan o kaya naman po hindi na umaattend ng misa? Ano kaya ang dahilan? Ano kaya ang mga posibleng rason kung bakit nanlupaypay ang kanyang pananampalataya o kaya naman hindi na siya nagpakita pa sa tahanan ng Diyos? Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, nagsalita si Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama. Ipakita. Kung babalikan po natin, hindi kaya nakikita ng ibang tao ang Diyos sa atin, ang ating bang mga salita, ang ating bang mga gawa o aksyon ay hindi tugma sa kung ano ang ating pinaniniwalaan, sa kung ano ang ating ipinapahayag sa tuwing tayo ay nasa loob ng banal na misa. Kaya sila umalis? Kaya sila nadismaya? Kaya ba sila hindi na nagsisimba? Isa pong malaking hamon sa ating lahat. Alam po natin na tayo po lahat ay mayroong pagkakamali, pagkukulang at kasalanan. Ngunit hindi po yon ang magiging dahilan para harangan natin ang kabutihan, ang katotohanan at ang mukha ng Panginoon na magliwanag sa ibang tao. Hindi po payabangan, hindi po paunahan, hindi po pagalingan sa loob ng simbahan. Kung hindi tayong lahat ay natututo, tayong lahat ay nagsusumikap magbago sa ating buhay. Sa ating pong pagsusumikap, nagliliwanag ang kabutihan, nagliliwanag ang mukha ng Panginoon, isang mukha ng pagbabago, isang mukha ng pagkakataon, isang liwanag na sisilaw sa anumang kadiliman na meron tayo sa loob ng ating puso at sa ating kapaligiran. Maging mabuting halimbawa, ipakita natin ang mukha ng Diyos sa iba sa pamamagitan ng ating salita, ng ating mga gawa. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, turuan niyo po kaming maging matapat sa aming pananampalataya. Maipakita nawa namin ang mukha ng Diyos sa aming mga gawa, sa aming pagpapahayag. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.